Welcome to my vlog at ito ang Jomari's Vlog. At ngayon, isang panibagong paksa ang ating pag-uusapan. Ito ang teoryang akomodasyon. Alam niyo ba kung ano ito? Ang teoryang akomodasyon ay nakabatay sa pag-aaral na ginawa ni Howard Gale sa kanyang Speech Accommodation Theory noong 1973, kung saan ito ay nakapokus sa mga tao na kasangkot sa pag-aaral ng pangalawang wika, sa proseso ng pag-aaral at pagkatuto nito, kung saan nahati ito sa dalawa. Meron tayong tinatawag na linguistic convergence at ang linguistic divergence, kung saan kapag sinabi natin linguistic convergence, ito ay isang interaksyon ng mga tao na kung saan ang bawat isa ay nakikilahok, kung saan sila ay nakikiisa, nakikigaya sila sa pananalita ng iba upang magkaroon sila ng isang maganda at maunlad na pag-uusap, kung saan ang bawat isa ay binibigyan ng pagkakataon na alamin at unawain sa magitan ng pakikiangkop sa kanyang kapwa. Upang masalang maunawaan, panoorin ang bidyong ito. Magandang buhay! At ngayon, narito tayo sa Boracay. Kung mapapansin nyo, ang Boracay ay punong-puno ng mga tao. Maraming mga Pilipino ang pumupunta dito. Hindi lang mga Pilipino, mga turista na mula sa iba't ibang bansa tulad ng mga Amerikano, mga Chinese, at iba pang nais pumunta upang matunghayan ang kagandahan ng Boracay. Upang mabigyan tayo ng mas magandang pagkapaliwanag o upang makakuha tayo ng mas magandang katangian ng Boracay, may inibitahan ako dito ng isang Amerikano na mula daw siyang New York. So, good morning sir, welcome to the Philippines, and this is Boracay. Boracay is one of the most popular places here in the Philippines that is found as central part of the Philippines. So, what is your name, my sir? name is Stevenson. So, your name is Stevenson. So, aside from roaming around here in the beach of Boracay, so what do you like Well, most? like most here in Boracay are the different food they offer to me. You like eating the different cuisines of Filipinos. I also love adobo. Like? Menudo, you know. Adobo, yes. Menudo. I also like those cuisine. And also, aside from that, sir, why do you intend to make your vacation here in the Philippines? So I like here to have some refreshing, to free myself from stress, you know. Yes, for us the depression. So as you can see, I feel also relieved when I get here in Boracay. That's So, nice. thank you, sir. Well, thank and you. Magandang buhay, and I hope you will enjoy your stay here in the Philippines. I Thank hope you, you too. sir. Thank you. Bye-bye. Ano naman ang linguistic divergence? Kapag sinabi nating linguistic divergence, ito ay interaction na nagaganap kung saan ang isa ay pilit na iniiba ang kanyang pananalita sa kanyang kausap. Ito ay dahil sa kagustuhan niyang maging makilala siya bilang iba sa kanyang kausap, at ito rin ay nagpapakita ng kanyang kakayahang identidad, lalong-lalo na sa kanyang ginagamit na wika. Ate, alis mo na ako, ate. Nagkapasa ko ng module. Iyo. Sige na. Pagkasabi na lang kay mama at kay papa na umalis ako, pumunta ko ng Iyo, ako paralan. bahala. Opo, babalik Pasok lang na ako ka pa. umaga. Alam ko, ako yung magluluto ngayon. Okay. Steve. Anong ginagawa mo dyan natin? Pupunta ka ng para, nakaigas ka. May kilit ka, no? May kadate. Wala nga akong Pwede kadate. nga. Wala nga akong jowa. Walang Magkakadate. jowa. Pagkasabi na lang ate kasi kapag hindi mo sinabi, malinti ka na ba kay papa? Hindi malintikan ka. Hindi Kumulang magpahinga pa yung pahin naman. dito. Isabi mo na lang, isa ulit mo na sa akin Ate, pagbalik ate, mo. alis na ako ate. Sige. Ay kaya, maporma ako na maray ah. Salamat Welcome. Po, Bicol. Bicol talaga. Siyempre, talaga Bicol. Palibas ka lumagki ka ng Bicol. Ako sa Manila. Sige ate, alis na ako Salamat. You could call on me. You could fall on